May mga sakripisyo ang isang ina na hindi kayang sukatin ng kahit anong yaman. Mga sakripisyong ibinubuhos mo ng walang pag-aalinlangan dahil sa pagmamahal. Ang buong akala ko, ang pagmamahal na iyon ay sapat na. Ako po si Elena, 62 taong gulang. At ito ang kwento ng aking sakripisyo. Para sa kaisa-isa kong anak na si Marco, ibinigay ko ang lahat. Simula nang pumanaw ang kanyang ama, kaming dalawa na lang ang magkasama sa mundong ito. Ang bawat patak ng pawis ko sa aming asyenda, ang bawat pisong inipon ko, ang bawat dasal ko sa gabi, lahat ay para sa kanya. Para sa kanyang kinabukasan. Kaya't nang sinabi niyang pakakasalan na niya si Isabela, sino ba naman akong ina na hindi matutuwa? Ang kaligayahan ng anak mo ay kaligayahan mo na rin. Ibinuhos ko ang lahat para sa kasal na iyon. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito, kalahati ng gastos sa buong kasalan. Ako ang sumagot. Pero higit pa roon, ibinigay ko ang aking oras, ang aking pagod, ang aking puso. Ako mismo ang nagburda ng mga mantel na lino para sa 200 bisita. Gabi-gabi, sa liwanag ng isang maliit na ilaw, habang ang lahat ay natutulog, ako'y gising, tinatahi ang bawat disenyo dahil gusto kong maging perpekto ang lahat para sa kanya, para sa kanila. At sa araw ng kasal, isinuot ko ang pinakamahalaga kong yaman. Isang ternong kulay royal blue na gawa sa purong pinya. Iyon ang isinuot ng aking yumaong ina noong ikinasal siya sa aking ama. Para sa akin, hindi lang iyon damit. Iyon ay simbolo ng aming pamilya, ng aming kasaysayan, ng pagmamahal na nagmana-mana sa aming lahi. Ang buong akala ko, iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang makita ang aking anak na binubuo ang sarili niyang pamilya. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Dahil sa gabing iyon, sa harap ng 200 bisita, sa gitna ng kasiyahan, ipinatikim sa akin ng sarili kong anak ang pinakamasakit na sampal ng kataksilan. Nakita ko ang lahat. Ang pagbulong ni Isabela sa kanyang tainga. Ang pagbabago sa mukha ng aking anak. Ang mabilis niyang paglakad palapit sa akin, na para bang ako ang kanyang pinakamalaking kaaway. Hindi ko malilimutan ang mga salitang binitiwan niya. "Ma," sabi niya, at ang boses niya, malamig, walang emosyon. Sabi ni Isabela, "Agaw pansin daw yang suot ninyo. Mas mabuti kung umalis na lang kayo." Umalis, isang salita lang, pero parang libu-libong karayom ang tumusok sa puso ko. Sinubukan kong magpaliwanag. "Marco, ako ang nanay mo. Kalahati ng kasal na ito, ako ang nagbayad." At doon na niya ako sinigawan. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na minahal ko ng higit sa aking buhay, sinigawan ako sa harap ng lahat. Wala kayong karapatang sirain ang araw ng asawa ko. At ang huling mga salita, ang mga salitang hanggang ngayon ay umuulit-ulit sa aking isipan tuwing gabi. "Umalis na kayo, ma. Ayaw ka rito ng asawa ko." Pinalayas ako na parang aso. Sa mismong kasal ng aking anak, tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga tugtugin, ang mga tawanan, lahat ay napalitan ng katahimikan. 200 pares ng mata nakatitig sa akin. Hinuhusgahan ako. Kinakaawaan. Para akong isang pulubi sa gitna ng isang piging na ako mismo ang naghanda. Tinawag akong pabigat. Sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, wala silang utang na loob. Pero, hindi ako umiyak. Hindi sa harap nila. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako nag-iskandalo. Tumango lang ako. Dahan-dahan kong kinuha ang aking pitaka at nagsimulang maglakad palabas. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Bawat hakbang, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa aking likuran. Habang naglalakad ako papalabas ng impyernong iyon, naramdaman ko ang lamig at bigat ng mga susi sa aking leeg. Ang mga susi ng aming asyenda, ang pamana ng 4 na henerasyon, ang lupang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Ang buong akala nila, napahiya nila ako. Ang buong akala nila, natalo nila ako. Ang buong akala nila, nakuha na nila ang gusto nila. Pero hindi nila alam. Tahimik lang ako, pero sa isip ko,
nagsisimula na ang tunay na laban. Hindi nila alam na ang inang pinalayas nila ay hindi isang ordinaryong matanda lang. Ang inang itinaboy nila ay ang nag-iisang tagapagmana at tagapamahala ng lahat ng yaman na kanilang inaasam. Ang mga susing iyon, hindi lang bakal ang mga iyon. Iyon ang aking kapangyarihan. Iyon ang alas ko. Ang lihim na hindi nila alam ay nakasulat sa isang testamentong iniwan ng aking yumaong asawa. Isang testamentong nagsasabi na habang ako'y nabubuhay at nasa tamang pag-iisip, ako, at ako lang, ang magpapasya sa kinabukasan ng lahat ng aming ari-arian. Ako ang tunay na may-ari. Sa gabing iyon, habang nagmamaneho ako pauwi, hindi luha ang nasa aking mga mata, kundi apoy. Hindi nila ako pinalayas. Binigyan nila ako ng dahilan para lumaban. Ito ang kwento kung paano ko ipinaglaban ang aking dangal. Kung paano ko pinrotektahan ang pamana ng aming pamilya. At kung paano sinisingil ng tadhana ang mga walang utang na loob. Dahil darating din ang araw ng paniningil. Ang araw kung kailan luluhod sila sa aking harapan at magmamakaawang patawarin ko. Pero baka sa araw na iyon, huli na ang lahat. Samahan ninyo ako sa aking kwento. Kung kayo po ay nakaranas na ring maging dayuhan sa sarili ninyong pamamahay, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At wag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. At sabihin ninyo sa akin, saan po kayo nanonood, pagpalain po kayo ng Diyos. At ngayon, simulan na natin ang tunay na kwento. 3 araw. 3 araw na parang 1 taon ang lumipas ng walang tawag mula kay Marco. Sa loob ng 3 araw na iyon, ang bawat tunog ng sasakyan sa malayo ay nagpapatakbo sa akin sa bintana, na may lihim na pag-asang baka truck niya iyon. Sa bawat pagtitimpla ko ng kape, sobra ang aking ginagawa, baka sakaling dumating siya nang hindi inaasahan. 3 araw ng paghihintay, 3 araw ng pagtitiis. Sa ika-4 na araw, hindi ko na natiis. Naisip ko, ano ba naman ang kaunting pride kumpara sa isang anak? Kaya't ako na ang tumawag. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang numero niya. Marco, sabi ko nang sagutin niya, at narinig ko ang panginginig sa sarili kong boses. Pwede ba tayong mag-usap? Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya at may ibinulong siya sa kung sino mang kasama niya. Alam kong si Isabela iyon. Sige po ma, sabihin niyo po. Ang kanyang sagot ay malamig, walang sigla. Huwag sa telepono, pakiusap ko. Umuwi ka, ipagluluto ko kayo ng hapunan, ikaw at si Isabela. Gusto kong subukan nating magsimula ulit. Muli, katahimikan at mga bulungan. Sa wakas, sumagot siya at tila may kaunting pag-aalinlangan. Sabi ni Isabela, hindi raw magandang ideya. Halos hindi ko malunok ang bara sa aking lalamunan. Pero pinilit ko. Kailangan kong gawin ito para sa anak ko. Pakiusap anak, hayaan mong itama ko ito. Hayaan mong mas makilala ko siya. Baka naging hindi ako patas sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na sumunog sa aking bibig dahil hindi ko naman talaga iyon nararamdaman pero kailangan kong sabihin. Naramdaman ko ang paglambot ng kanyang boses. Talaga po ma? Oo anak. Halikayo bukas. Magluluto ako ng kaldereta, yung paborito mo, at leche flan para panghimagas. Narinig ko ang pagbabago sa tono niya. Nandoon pa rin pala ang anak ko, sa ilalim ng lahat ng iyon. Sige po, ma. Darating kami bukas mga 7:00. Ginugol ko ang buong kinabukasan sa paghahanda. Ako mismo ang nagmasa ng harina para sa tinapay. Dahan-dahan kong pinalambot ang karne para sa kaldereta, tinitiyak na bawat sangkap ay perpekto. Inayos ko ang lamesa sa aming komedor, gamit ang mantel na may burda, mga kandila, at ang mga porselanang pinggan na ginagamit lang namin sa mga espesyal na okasyon. Nagsuot ako ng simpleng bestida na kulay beige, disente, walang makakaagaw ng pansin. Inayos ko ang aking buhok. Isinuot ko ang perlas na hikaw na regalo sa akin ng aking asawa noong aming 10 anibersaryo. Ang mga susi, nakasabit pa rin sa aking leeg, ngunit nakatago sa ilalim ng aking damit.
7:00 kulang 10 minuto, dumating sila. Nang makita ko ang truck ni Marco na pumarada sa harap ng bahay, bumilis ang tibok ng puso ko na parang isang bata na naghihintay sa kanyang ama. Nakakahiya, naisip ko, pero hindi ko mapigilan. Lumabas ako para salubungin sila. Unang bumaba si Marco. Nakaputing polo, madilim na maong, at may gel ang buhok. Ang gwapo niya. Pero iba ang itsura niya. Para siyang isang aktor na gumaganap bilang anak ko. Sunod na bumaba si Isabela. Suot niya ang isang masikip na bestidang kulay alak, naka-high heels, at perpekto ang ayos. May bit-bit siyang designer na bag sa isang braso, at ang cellphone niya sa kabilang kamay. Magandang gabi, Elena, bati niya, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isabela, mabutit nakarating kayo. Tuloy kayo, sabi ko. Hinalikan ako ni Marco sa pisngi. Mabilis, pilit. Ang bango, ma. Paborito mong kaldereta. Pumasok sila sa bahay. Tumingin si Isabela sa paligid na may parehong ekspresyon na alam ko na pagsusuri. Tila kinakalkula niya ang halaga ng bawat muebles, bawat pintura, bawat piraso ng kasaysayan. How quaint, sabi niya sa wakas. 120 taon na ang bahay na ito, paliwanag ko. Lolo ko sa tuhod ang nagtayo nito noong binili niya ang lupang ito. Wow, may karakter talaga. Umupo sila sa sala habang tinatapos ko ang paghahain. Mula sa kusina, naririnig ko silang nagbubulungan. May mga pilit na tawa at mga awkward na katahimikan. Nang bumalik ako dala ang pitzel ng iced tea, kinukunan ni Isabela ng litrato ang sala gamit ang kanyang telepono. Nagustuhan mo ba ang dekorasyon? Tanong ko, sinusubukang maging palakaibigan. Ay, oo. Napaka-authentic. Kinukunan ko lang ng litrato para ipadala sa pinsan ko. Mahilig kasi siya sa vintage style. Vintage. Parang ang buhay ko ay isang uso lang sa Pinterest. Handa na ang hapunan. Halina kayo sa komedor. Umupo kami sa mahabang lamesang kahoy. Si Marco sa dati niyang pwesto sa kanan ko, si Isabela sa tapat niya. Maingat kong inihain ang mga plato. Kain na, sabi ko. Tinikman ni Marco ang kaldereta. Pumikit siya. Diyos ko, ma. Wala talagang makakagawa ng kaldereta na tulad ng sa inyo. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may naramdaman akong normal. Masaya akong nagustuhan mo, anak. Kumuha naman ng maliit na subo si Isabela. Dahan-dahan siyang ngumuya. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Masarap, kahit na hindi ako masyadong pwede sa maanghang, naiirita ang tiyan ko. Hindi naman masyadong maanghang yan, sabi ko. Pero pwede kitang igawa ng iba kung hindi, ayos lang, kakainin ko na lang kung anong kaya ko. Katahimikan. Habang inihahain ko ang leche flan, tumayo si Isabela. Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo? Sige, pangalawang pinto sa kaliwa. Umalis siya. Naiwan kaming dalawa ni Marco. Ma, salamat po sa paggawa nito. Alam kong hindi naging madali. Walang madali pagdating sa'yo, anak, pero laging sulit. Ngumiti siya. Ang anak ko, nandoon pa rin. Mabait na babae si Isabela, ma. Kailangan niyo lang talagang mas magkakilala. Alam ko at susubukan ko. Totoo. Matagal-tagal bago bumalik si Isabela. Ayos lang ba ang asawa mo? Tanong ko. Baka nag-aayos lang ng makeup. Alam mo naman ang mga babae. Tumayo ako. Titingnan ko kung kailangan niya ng tulong. Naglakad ako sa pasilyo. Bukas ang pinto ng banyo. Walang tao. Isabela? Katahimikan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nadaanan ko ang opisina ng aking asawa. Bahagyang nakabukas ang pinto. Itinulak ko ito. Nasa loob si Isabela. Nakatalikod sa akin. Nakataas ang kanyang cellphone. Kinukunan niya ng litrato ang mesa, ang mga drawer, ang mga dokumento sa ibabaw. Isabela. Lumingon siya, gulat na gulat. Namutla ang kanyang mukha. Pero mabilis niyang nabawi ang kanyang kompostura. Ay, Elena, ginulat mo ako. Tawa niya ng nerbyoso. Pasensya na, nakita ko lang ang kwartong ito at mukhang interesante. Lahat ng mga lumang gamit. Ito ba ang opisina ng asawa mo? Oo, dati, sagot ko. Pasensya na, may magagandang gamit kasi. Mahilig talaga ako sa vintage. Nandoon na naman ang salitang iyon. Karaniwang nakakandado ang kwartong ito, sabi ko. Bukas kasi ang pinto. Akala ko pwedeng pumasok. Pasensya na. Oo, huwag kang mag-alala.
Balik na tayo kay Marco. Bumalik kami sa komedor. Umupo si Isabela na parang walang nangyari, nakangiti, relax. Pero ako hindi na. Natapos namin ang panghimagas sa mga mababaw na usapan. Umalis sila ng 10:00. Salamat sa hapunan, ma. Napakasarap. Kahit kailan ninyo gusto, tahanan ninyo ito. Niyakap ako ni Isabela. Isang malamig, kalkuladong yakap. Salamat sa pagbibigay sa amin ng isa pang pagkakataon, Elena. Pinanood ko silang umalis. Nang mawala na ang mga ilaw ng truck sa kadiliman, isinara ko ang pinto. Diretso akong naglakad papunta sa opisina. Sa ibabaw ng mesa, ang mga dokumentong inayos ng aking asawa ay bahagyang nausog. Halos hindi mahahalata, pero kabisado ko ang bawat pulgada ng lugar na yon. May tumingin sa mga ito. Binuksan ko ang pangunahing drawer. Nandoon ang mga titulo ng lupa. Ang testamento. Lahat ay nasa ayos, pero may kulang. Ang dilaw na sobre. Ang sobre kung saan itinago ng aking asawa ang isang mahalagang sulat. Isang sulat na ipinangako niyang bubuksan ko lang kung may sino mang susubok na kunin ang asyenda sa akin. Hinalughog ko ang bawat drawer, bawat estante. Wala ito. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hinawakan ko ang mga susi sa aking leeg. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko. Hindi ako paranoid, pinagmamasdan ako, pinag-aaralan ako. Sinusukat kung gaano pa katagal ako magiging hadlang sa mga plano ng iba. Kinaumagahan, habang naghahanap pa rin ako ng nawawalang dilaw na sobre, may kumatok sa aking pinto. Si Ativer Santos, ang abogado ng aming pamilya. Isang lalaking nasa 70 anyos na, may puting bigote at laging naka-Amerikana na amoy tabako at pabango. Ginang Elena, magandang umaga. Pwede ba akong pumasok? Attorney Santos, anong sorpresa? Siyempre tuloy ka. Pumasok kami sa sala, pinagtimpla ko siya ng kape. Umupo siya na may seryosong mukha, ang tipo ng mukha ng mga abogado kapag hindi maganda ang dala nilang balita. Elena, simula niya. Nandito ako dahil nakatanggap ako ng isang napaka-kakaibang tawag kahapon. Kakaiba? Mula sa iyong manugang, si Isabela. Nanigas ang aking tiyan. Tinawagan ka ni Isabela? Oo. Sinabi niya sa akin na ikaw daw ang nag-utos sa kanya na tawagan ako. Na gusto mo raw ipa-review ang testamento ng iyong asawa, na may mga duda ka raw tungkol sa distribusyon ng ari-arian. Hindi ko kailanman inutos sa kanya iyon, mabilis kong sagot. Tumango si Atiner Santos. Iyon na nga ang inaakala ko, kaya't ako'y naparito. Elena, ang dalagang iyon ay nagtanong ng mga napaka-espesipikong bagay. Gusto niyang malaman kung ang 50% ni Marco ay pwedeng ilipat, kung pwede niyang ibenta ang kanyang bahagi nang walang pahintulot mo, kung mayroon bang anumang sugnay na nagbibigay sa iyo ng absolutong kapangyarihan sa asyenda. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko. Sinabi ko sa kanya na ang impormasyong iyon ay confidential, na maaari ko lang itong talakayin sa iyo o sa anak mo sa iyong presensya. Tila nainis siya. Humigop siya ng kape. Elena, may nangyayari ba na dapat kong malaman? Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kasal, ang sigawan, ang hapunan, ang mga litrato sa opisina, at ang nawawalang sobre. Tahimik na nakinig si Attorney Santos, nakakunot ang noo. Ang sobreng iyon, sabi niya. Iyon ba ang naglalaman ng sulat ng iyong asawa? Opo. Alam mo ba kung ano ang nakasulat doon? Alam ko na hiniling sa akin ng iyong asawa na mag-draft ng isang dokumento ilang taon na ang nakalipas bago siya pumanaw. Ngunit hindi niya sinabi sa akin kung ano ang nilalaman nito. Hiniling niya lang na patutuhanan ko ang kanyang lagda at itago sa isang selyadong dilaw na sobre. May kopya ka ba? Tanong ko. Umiling siya. Wala. Malinaw ang utos ng iyong asawa. Isang orihinal lang, nasa iyong mga kamay. Sinabi niya sa akin na iyon daw ay isang proteksyon, isang insurance. Laban sa ano? Tumingin sa akin si Attimer Santos gamit ang kanyang mga pagod na mata na nakakita na ng napakaraming trahedya ng pamilya. Laban dito, sa tingin ko. Laban sa araw na may susubok na kunin ang sa iyo. Umalis siya makalipas ang kalahating oras, ngunit hindi bago ako binigyan ng babala. Elena, mag-ingat ka. Nakakita na ako ng mga kasong ganito. Kapag pera at ari-arian na ang pinag-uusapan, nagbabago ang mga tao, maging ang pamilya.
Hindi ganyan si Marco, depensa ko. Si Marco marahil hindi, pero si Isabela. Hindi ako sumagot dahil wala akong maisagot. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng tsaa sa kusina, nakarinig ako ng ugong ng sasakyan. 11:00 na ng gabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko si Marco. Pero nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang kotse ni Ate Santos. Mabilis siyang bumaba, may hawak na isang malaking sobre at isang ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Elena, pasensya na sa oras, pero kailangan mong makita ito. Pumasok kami sa sala. Inilagay niya ang sobre sa mesa na para bang may mapanganib na laman ito. Pagkatapos ng usapan natin kahapon, hindi ako mapakali. Hinalungkat ko ang lahat ng lumang files sa aking opisina. At nakita ko ito. Binuksan niya ang sobre. Inilabas niya ang isang naninilaw na papel na may sulat kamay ng aking asawa. Isa itong kopya. Ang nag-iisang kopya na ginawa ko nang hindi niya alam. Ginawa ko ito dahil napakasama na ng kalagayan ng iyong asawa nang pumunta siya sa akin. At may kung ano sa tono niya na nagparamdam sa akin na mahalaga ang dokumentong ito. Kinuha ko ang papel na may nanginginig na mga kamay. Nagsimula akong magbasa. Elena, mahal ko. Simula ng sulat. Kung binabasa mo ito ay dahil may sumusubok na kunin ang asyenda sa iyo. At kung sinusubukan nila, ibig sabihin, tama ako. 2 buwan na ang nakalipas, noong nasa ospital ako, may nakilala akong isang matandang lalaki. May sakit din, tulad ko. Kinuwento niya sa akin na pinalaki niyang mag-isa ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Ibinigay niya ang lahat. Ngunit nang mag-asawa ang kanyang anak, nagbago ang lahat. Dahan-dahang minanipula ng manugang ang kanyang anak. Sa huli, pinapirma siya ng isang power of attorney. 2 linggo pagkatapos, ibinenta ng kanyang anak at manugang ang kanyang bahay. Inilagay siya sa isang home for the aged. Kinuha nila ang lahat. Umiiyak ang lalaking iyon habang sinasabi niya sa akin, hindi ang anak ko ang nagtaksil sa akin, kundi ang aking anak na minanipula. Elena, ang kwentong iyon ay hindi ako pinatulog at naunawaan ko na kailangan kitang protektahan. Hindi mula kay Marco, kundi mula sa kung sino mang maaaring magbago kay Marco. Kaya't isinulat ko ito, hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa ating anak, kundi dahil nagtitiwala ako sa iyo. Kung may magpipilit sa iyo na ibigay ang mga susi, kung may magpaparamdam sa iyo na ikaw ay matanda na o inutil, kung may susubok na kumbinsihin ka na ang asyenda ay isang pabigat, lumaban ka. Dahil ang lupang iyan ay hindi lang ari-arian. Ito ang gulugod ng ating pamilya. At ikaw, mahal ko, ang tagabantay ng kasaysayang iyon. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit ang ating anak, na kumbinsihin ka na ikaw ay isang hadlang. Ikaw ang pinto, at ikaw ang magpapasya kung sino ang maaaring pumasok. Mahal kita. Protektahan mo ang mga susi. Protektahan mo ang lupa. Protektahan mo ang iyong sarili. Iyo magpakailanman, Ricardo. Nang matapos akong magbasa, tumutulo na ang aking mga luha sa papel. Inilagay ni Atinger Santos ang isang kamay sa aking balikat. Matalinong tao ang iyong asawa, Elena. Alam na niya. Atinger Santos, ano ang maaari kong gawin? Tanong ko. Sa legal na paraan, protektado ka. Malinaw ang testamento. Hindi maaaring magbenta o magbago si Marco sa ari-arian nang wala ang iyong malinaw at notaryadong pahintulot. Pero, huminto siya. Pinoprotektahan ng batas ang ari-arian, Elena. Hindi nito pinoprotektahan ang mga puso. Ang ibig kong sabihin, maaari ka nilang i-pressure, manipulahin, gawing guilty. Maaari pa nilang subukang ipadeklarang wala ka sa tamang pag-iisip para magdesisyon. Pero nasa tamang pag-iisip ako. Alam ko. Pero sa kamay ng tamang mga abogado at tamang mga doktor, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Ano ang dapat kong gawin? Una, itago mo ang sulat na ito sa isang ligtas na lugar. Pangalawa, pumunta ka sa iyong doktor. Humingi ka ng kumpletong pagsusuri, pisikal at mental. Ipasulat mo na ikaw ay nasa buong pag-iisip. Pangatlo, tumingin siya sa akin ng may kalungkutan.
Ihanda mo ang iyong sarili para sa pinakamasama, ang tuluyang pagpanig ni Marco sa kanyang asawa. Ang mga salita ni Atercion Santos ay umalingaw-ngaw sa aking isipan kinabukasan. Ang babala tungkol sa pagdedeklara sa akin na wala sa tamang pag-iisip, iyon ang pinakakinatatakutan ko. Kaya't sinunod ko ang kanyang payo. Tumawag ako sa aking doktor at nagpa-schedule ng kumpletong check-up. Tumawag din ako sa bangko para magbukas ng isang safety deposit box kung saan ko itatago ang sulat ng aking asawa. Habang ginagawa ko ang mga ito, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Marco. Ma, gusto kayong imbitahan ni Isabela na mananghalian bukas. Kayo lang daw dalawa, para mas magkakilala kayo. May kung anong bumulong sa akin na huwag pumunta, ngunit may mas malakas na puwersa na nagsasabing kailangan kong malaman kung ano ang kanilang binabalak. Pumayag ako. Kinabukasan, maingat akong nagbihis, itim na pantalon, puting blusa, isang simpleng jacket. Ang mga susi, gaya ng dati, ay nasa ilalim ng aking blusa. Dumating ako sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay 5 minuto bago ang aming usapan. Nandoon na si Isabela, nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang cellphone at may isang baso ng puting alak sa harap niya. Mukha siyang relax, kampante. Tulad ng isang manlalaro ng chess na alam na kung paano magtatapos ang laro. Elena, ang punctual mo, sabi niya. Maupo ka? Umupo ako. Nag-order ako ng tubig na may yelo. Salamat sa pagpunta. Simula ni Isabela, ibinababa ang kanyang telepono. Alam kong hindi maganda ang simula natin at gusto ko iyong ayusin. Ako rin, sagot ko. Mabuti. Dahil tingnan mo, Elena, hindi mo ako kaaway. Alam kong iniisip mo na dumating ako para agawin ang anak mo, pero hindi iyon totoo. Dumating ako para mahalin siya at kasama na doon ang pagrespeto sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay tila taus-puso, halos kapanipaniwala. Masaya akong marinig iyan. At kaya gusto kong maging tapat sa iyo, sabi niya, habang sumusulong ng bahagya. Si Marco ay stressed, sobrang stressed. Pakiramdam niya ay naiipit siya sa pagitan nating dalawa at hindi iyon patas para sa kanya. Hindi ko kailanman hiniling sa kanya na pumili. Alam ko, pero pakiramdam niya kailangan niyang gawin yon, lalo na sa isyu ng asyenda. Ayan na, ang tunay na dahilan ng pananghalian na ito, ang isyu ng asyenda. Elena, patuloy niya, pareho nating alam na ang ari-ariang iyon ay napakalaki, maganda at puno ng potensyal. Pero isa rin itong pabigat. Ang pag-maintain nito ay nangangailangan ng pera, oras, lakas. Sabi sa akin ni Marco, mag-isa mo lang ginagawa ang lahat na hindi ka tumatanggap ng tulong, na kumakapit ka sa isang bagay na marahil ay masyado nang malaki para sa iyo. Huminga ako ng malalim, nagbilang ako hanggang 5. Ang asyenda ay ang aking tahanan, hindi isang pabigat. Siyempre, tahanan mo ito. Walang nagsasabi ng iba. Pero isipin mo, mag-isa ka sa napakalaking bahay na iyon. Hindi ba't mas madali kung ibenta o paupahan o gumawa ng isang bagay na produktibo dito? Produktibo tulad ng ano? Tulad ng isang boutique hotel o isang event venue? May mga koneksyon ako sa industriya. Pwede tayong gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga, moderno at kumikita. Makakatanggap ka ng kita nang hindi na kailangang mag-alala sa maintenance. At sino ang mamamahala nito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ngumiti si Isabela. Well, may karanasan ako sa administrasyon. Pwede tayong mag-partner. Ikaw ang maglalagay ng ari-arian. Kami ang maglalagay ng trabaho. Hati sa kita. At ang mga susi? Tanong ko. Excuse me? Ang mga susi? Sino ang hahawak sa mga iyon? Ang kanyang ngiti ay bahagyang natigilan. Well, siyempre, kakailanganin namin ng kumpletong access para magawa ang mga renovation, para ipakita ang lugar sa mga potensyal na kliyente. So, doon kayo titira? Hindi naman kailangang doon kami tumira, pero kakailanganin namin ng buong paggamit sa ari-arian. Yun lang ang paraan para gumana ang negosyo. Dahan-dahan akong uminom ng tubig, nararamdaman ko ang pag-click ng bawat piraso ng puzzle sa tamang lugar. At saan ako titira? Kahit saan mo gusto, pwede kang bumili ng apartment sa Maynila.
Isang bagay na mas komportable, walang hagdanan, hindi gaanong nakakapagod. Sa edad mo, Elena, dapat ay nag-e-enjoy ka na sa buhay, hindi pinapagod ang sarili sa isang bahay mula pa noong ika-19 na siglo. Sa edad mo. Ang tatlong salitang iyon na nagsasabing, matanda ka na, wala ka ng silbi, oras na para tumabi ka. Ideya mo ba ito o ni Marco? Tanong ko. Ideya naming pareho. Nag-aalala si Marco para sa iyo. Natatakot siyang baka may mangyari sa iyo doon na mag-isa. Baka mahulog ka sa hagdan. Baka magkasakit ka at walang makakaalam. Para rin ito sa ikabubuti mo, Elena. Napakamaalalahanin. Hindi napansin ni Isabela ang sarkasmo sa aking boses o hindi siya nag-aalala. So, ano sa tingin mo? Pwede ba nating pag-isipan man lang ang ideya? Kausapin ang isang arkitekto? Tingnan ang mga numero? Hindi. Nagyelo ang kanyang ngiti. Ano? Hindi, ulit ko. Hindi, Isabela. Ang asyenda ay hindi ibinebenta. Hindi ito para sa negosyo. Hindi ito bukas para sa mga partnership. Ito ay ang aking tahanan at mananatili itong aking tahanan hanggang sa araw na ako ang magpasya ng iba. Hindi. Pero may-ari rin si Marco. Si Marco ay may-ari ng 50% ng ari-arian. Pero ako ang may kumpletong kontrol sa paggamit at administrasyon nito. Iyan ang isinasaad sa testamento ng aking asawa. Hindi iyan patas. Hindi. Iyan ay proteksyon. Ibinaba ni Isabela ang baso ng may higit na puwersa kaysa sa kinakailangan. Elena, ayokong maging bastos pero nagiging makasarili ka. Ang ari-ariang iyon ay maaaring magbago sa buhay ng anak mo, sa buhay ng pamilya ninyo, at kumakapit ka dyan na parang mas mahalaga pa iyan kaysa sa amin. Hindi ito mas mahalaga, iba ito. Ang asyenda ay isang pamana, kayo ay pansamantala, namutla siya. Pansamantala? Ang mga kasal ay maaaring magwakas, Isabela. Ang mga negosyo ay maaaring malugi. Ang mga pangako ay maaaring masira. Pero ang lupa ay nananatili. Tumayo ako. Nag-iwan ako ng pera sa mesa para pambayad sa aking tubig. Salamat sa imbitasyon, pero sa tingin ko wala na tayong dapat pag-usapan pa. Elena, sandali. Pakikumusta mo na lang ako sa anak ko. Sabihin mo sa kanya na kapag gusto niya akong makita, alam niya kung saan ako hahanapin. Umalis ako sa restoran na kumakabog ang dibdib, ngunit matatag ang aking mga binti. Sumakay ako sa aking kotse. Umupo ako sandali, humihinga. Kinuha ko ang mga susi mula sa ilalim ng aking blusa. Hinawakan ko ang mga ito. Malamig, mabigat, totoo. At sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Ang katahimikan pagkatapos ng aking pag-alis sa restaurant ay hindi nagtagal. Alam kong may susunod na hakbang at hindi ako nagkamali. Makalipas ang ilang linggo, isang hapon habang nag-aalaga ako ng mga rosas sa hardin, narinig ko ang ugong ng mga makina. Hindi lang isang truck, dalawa, at isang kotse. Tinanggal ko ang aking mga guwantes. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo. Bumaba si Marco mula sa unang truck, si Isabela mula sa kotse, at dalawang lalaking may dalang mga briefcase mula sa pangalawang truck. Mga abogado, sa kanilang itsura. Nanikip ang aking tiyan. Marco, anong nangyayari? Hindi niya ako magawang tingnan sa mata. Naglakad siya papalapit na may matitigas na hakbang, parang isang sundalong sumusunod sa utos. Ma, kailangan nating mag-usap sa loob. Sino sila? Sila sina Attorney Williams at Attorney Smith. Nandito sila para tulungan tayong ayusin ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Sumulong si Isabela, nakangiti, na para bang kararating lang sa isang party. Elena, huwag kang kabahan. Gusto lang naming linawin ang ilang legal na bagay. Walang seryoso. Hindi ko sila pinapasok. Ma, pakiusap, sabi ni Marco na may pagod na boses. Huwag niyo nang pahirapin pa ito. May kung ano sa tono niya na nagpakilabot sa akin. Pero binuksan ko ang pinto. Pumasok kaming lahat sa sala. Umupo ang mga abogado sa sofa. Si Isabela sa pangunahing silya. Si Marco ay tumayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas na para bang gusto niyang mapunta sa ibang lugar. Umupo ako sa tapat nila.
Ang mga susi sa ilalim ng aking blusa ay nakadikit sa aking dibdib. Si Attorney Williams, isang lalaking nakaabong suit, ang nagsimula. Ginang Elena, magandang umaga. Ako si Attorney Williams, legal na kinatawan ni Ginoong Marco Robert Taylor. Nandito kami ngayon dahil nais ng aking kliyente na gamitin ang kanyang mga karapatan bilang co-owner ng asyendang ito. Alam na niya ang kanyang mga karapatan at ang kanyang mga limitasyon, sagot ko. Eksakto, kaya kami naririto, sabi niya, at may inilabas na mga dokumento. Sinuri namin ang testamento ng iyong yumaong asawa. At bagamat totoo na ikaw ang may administratibong kontrol sa ari-arian, mayroong isang sugnay na nagpapahintulot sa co-owner na hilingin ang paghahati ng mga ari-arian kung sa tingin niya ay pinabababa ng kasalukuyang administrasyon ang halaga ng estate. Pinabababa ang halaga? Ang asyendang ito ay nasa perpektong kondisyon. Marahil sa pisikal, ngunit hindi sa ekonomiya, sabi niya, inilalatag ang mga papel sa mesa. Ito ay nalulugi. Hindi ito kumikita, wala itong produktibong gamit. At ayon sa aming mga kalkulasyon, ang mga gastos sa pagpapanatili ay higit pa sa anumang potensyal na benepisyo. Ito ay aking tahanan, hindi isang negosyo. Sa legal na paraan, Ginang, pareho po, isang pribadong ari-arian na may komersyal na halaga. At may karapatan ng aking kliyente na hilingin na protektahan ang halagang ito. Ang ari-ariang ito ay may market value na humigit kumulang 150 milyong piso. Kung ito ay ibebenta o pauupahan para sa mga event, maaari itong kumita sa pagitan ng 2 hanggang 3 milyong piso buwan-buwan. Iyan ay pera na makakatulong sa buong pamilya. Tumingin ako kay Marco, nakatalikod pa rin siya. Marco, hiniling mo ba ito? Hindi siya sumagot. Si Isabela ang sumagot para sa kanya. Elena, gusto lang ni Marco ang pinakamabuti para sa lahat. Kasama ka na doon. Tingnan mo ang lugar na ito. Malaki, luma, mahirap i-maintain. Mag-isa ka lang dito. Paano kung magkasakit ka, kung mahulog ka? Ikaw ay 62 taong gulang na, Elena. At kahit malusog ka ngayon, ilang taon mo pa kayang pamahalaan ito? Hindi ako interesado, mariin kong sabi. Kahit para sa kinabukasan ng anak mo, para sa iyong magiging mga apo, ang salitang apo ay tumama sa akin na parang isang suntok. Tumingin ako kay Isabela. Nakangiti siya. Alam na alam niya kung aling botones ang kanyang pinindot. Elena, 3 buwan na akong buntis, malambing na sabi ni Isabela. Magiging tatay na si Marco, magiging lola ka na. Huminto ang mundo. Ano? Sa wakas ay lumingon si Marco. Pula ang kanyang mga mata. Totoo po, Ma. Kaya kailangan nating isipin ang kinabukasan, ang pagbibigay ng magandang buhay para sa aming anak. Hindi ko alam. Dahil ayaw ninyong malaman, dahil masyado kayong abala sa pakikipag-away sa amin, kaya hindi ninyo napansin kung ano ang nangyayari. Nagsimulang manubig ang aking mga mata. Ngunit hindi ko hinayaang tumulo ang mga ito. Congratulations, anak, totoo. Kung gayon, unawain ninyo kami, Ma. Hindi na lang ito tungkol sa inyo at sa akin. Tungkol na ito sa anak ko, ang apo ninyo. At karapat-dapat siyang magkaroon ng mga magulang na hindi problema ang pera. Muling nagsalita si Attorney Williams. Ginang Elena, handa ang aking kliyente na makipag-ayos. Ayaw naming umabot ito sa korte. Pero kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan kaming hilingin sa isang hukom ang sapilitang paghahati ng mga ari-arian. At sa prosesong iyon, maraming bagay ang maaaring lumabas. Mga bagay na baka ayaw ninyong maging publiko. Anong mga bagay? Ang iyong edad, ang iyong kondisyon ng pamumuhay mag-isa, ang iyong pagtanggi sa tulong. Maaaring bigyang kahulugan iyon ng isang hukom bilang senile stubbornness. Maaari nilang questionin ang iyong kakayahang gumawa ng mga makatwirang desisyon. Ayan na, ang banta, ang babala ni Attorney Santos. Mayroon akong mga medical certificate na nagpapatunay na nasa buo akong pag-iisip. Mga certificate na kamakailan mo lang hiniling, sabi ng isa pang abogado, na sa isang hukom ay maaaring magmukhang kahina-hinala, na para bang alam mong kukwestiyonin ka. Tumayo ako, tama na, lahat kayo, labas sa bahay ko. Ma,
Sinabi ko, labas! Lumakas ang boses ko nang hindi ko inaasahan. Ito ang bahay ko at hanggat bahay ko ito, ako ang magpapasya kung sino ang papasok at lalabas. Tumayo rin si Isabela. Ang mga kamay ay nasa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Elena, isipin mo ang iyong apo. Gusto mo ba talagang lumaki siya na alam niyang mas pinili ng kanyang lola ang isang lumang bahay kaysa sa kanyang kinabukasan? Gusto kong lumaki siya na alam niyang may dignidad ang kanyang lola, na hindi niya ipinagbili ang kanyang kaluluwa o ang kanyang kasaysayan para sa pera. Hindi lang ito pera, sigaw ni Marco. Ito ang mana ko. Ito ang iniwan sa akin ng aking ama. Iniwan sa iyo ng ama mo ang higit pa sa ari-arian, Marco. Iniwan niya sa iyo ang mga pagpapahalaga, prinsipyo, paggalang sa kung ano ang itinayo ng mga nauna sa iyo. Hindi nababayaran ng mga prinsipyong iyan ang mga bayarin. Hindi, pero hinahayaan ka nitong makatulog ng mahimbing. Lumapit si Marco sa akin. Namumula ang kanyang mukha, nakakuyom ang mga kamao. Ibigay niyo na sa akin ang mga susi, ma. Hindi. Ibigay mo sa akin ang pesteng mga susi. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga abogado ay hindi mapakali. Inilagay ni Isabela ang isang kamay sa braso ni Marco. Honey, kumalma ka. Pero wala na siya sa kontrol. Naging pasensyoso ako sa inyo. Sinubukan kong makipag-usap. Pero hindi kayo nakikinig. Palaging kung ano ang gusto ninyo, kung ano ang desisyon ninyo. Paano naman ako? Hindi ba ako mahalaga? Mas mahalaga ka kaysa sa ano paman sa mundo. Kung gayon, patunayan mo, ibigay mo sa akin ang sa akin. Tinanggal ko ang kuwintas na may mga susi. Hinawakan ko ang mga ito. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay, umaasang ibibigay ko. Ngunit sa halip, idiniin ko ang mga ito sa aking dibdib. Ang mga susing ito ay hindi ang iyong kinabukasan, Marco. Sila ang iyong nakaraan. At hanggat hindi mo nauunawaan ang pagkakaiba, hindi mo sila makukuha. Ang mukha ni Marco, hindi ko iyon malilimutan. Isang halo ng galit, sakit, at pagkabigo. Para siyang isang batang inagawan ng laruan, hindi isang lalaking nasa hustong gulang na. Tumingin siya sa mga susi na mahigpit kong hawak sa aking dibdib, pagkatapos ay sa aking mga mata. May hinahanap siya. Marahil ay isang bahid ng pag-aalinlangan, isang senyales na bibigay ako. Ngunit wala siyang nakita. Dahil sa sandaling iyon, ang tibay ng puso ko ay kasing tigas ng mga batong bumubuo sa pundasyon ng aming tahanan. Ang pagmamahal ko sa kanya ay walang hanggan. Oo, pero ang pagmamahal ko sa aking sarili, sa aking dignidad at sa pamana ng aking mga ninuno, iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para tumayo. Ito na ang huling linya, at pinili kong manindigan dito. Kung ganoon, ang sabi niya, at ang boses niya ay biglang naging malamig, patag at walang buhay. Parang isang estranghero ang nagsasalita, hindi ang anak na inalagaan ko. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin na parang mga bala. Wala na akong ina. Wala na akong ina. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking isipan. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Mas masakit pa kaysa noong namatay ang kanyang ama. Dahil ang kamatayan ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Pero ito ay isang pagpili. Isang pagpili na talikuran ang lahat ng pinagsamahan namin. Sinubukan kong magsalita. Marco, anak, ang isang inang nagmamahal sa kanyang anak ng higit pa sa isang ari-arian ay hindi gagawin ito, sabi niya, at ang bawat salita ay puno ng lason na isinubo sa kanya ni Isabela. Kaya pumili kayo, sa akin kayo papanig o wala na kayong anak. Huwag mo akong papiliin ng ganyan, halos pabulong kong sabi. Pinili ko na para sa ating dalawa, sagot niya, at ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Lumingon siya sa mga abogado. Ang kanyang boses ay naging matigas at formal. Ihanda ninyo ang mga papeles. Itutuloy natin ang kaso sa korte. Gusto ko ng hatian ng ari-arian. Gusto kong ibenta ang parte ko. At gusto ko siyang mapaalis sa bahay na yan. Gusto ko siyang mapaalis sa bahay na yan. Ang tahanan kung saan siya isinilang. Ang tahanan kung saan siya natutong maglakad. Ang tahanan kung saan ko siya inalagaan
sa tuwing siya'y may sakit. Gusto niya akong mapaalis. Marco, pakiusap, ngunit hindi na siya nakinig. Makakatanggap kayo ng sulat mula sa aming mga abogado, sabi niya, at tumalikod na. Tara na, Isabela. Si Isabela, tumingin siya sa akin. Sa isang saglit, parang may nakita akong awa sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng tagumpay. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm sorry, Elena. Truly, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Umalis silang lahat. Nauna ang mga abogado, sumunod si Isabela, huli si Marco. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpaalam. Sumakay lang siya sa kanyang truck at pinaharurot ito paalis. Tumayo ako sa may pintuan, hawak pa rin ang mga susi, pinapanood ang 3 sasakyan na papalayo. Nang tumahimik na ang alikabok at bumalik ang katahimikan, isinara ko ang pinto. Dahan-dahan. Bawat tunog ng pagsara ay parang isang pagtatapos. Naglakad ako papunta sa sala. Umupo ako sa mismong silya kung saan dati inauupo ang aking asawa tuwing umaga para magbasa ng dyaryo. At doon, sa wakas, pinayagan ko ang aking sarili na umiyak. Umiyak ako para sa aking anak. Para sa batang dati yumayakap sa akin at nagsasabing magiging maayos ang lahat. Para sa lalaking dapat sanay nagpoprotekta sa pamanang ito, hindi sumisira dito. Umiyak ako para sa aking apo na malapit ng isilang. Isang apo na lalaki nang hindi ako kilala. Isang apo na hindi malalaman kung saan siya nanggaling, kung ano ang isinakripisyo ng kanyang mga ninuno para lang siya ay umiral. Umiyak ako para sa aking asawa. Dahil wala siya rito para tulungan ako, dahil iniwan niya ako ng mag-isa na may ganito kabigat na pasanin. At umiyak ako para sa aking sarili, para sa babaeng nawala ng kaisa-isang anak, dahil sa pagtatanggol sa kung ano ang tama. Ngunit nang matapos akong umiyak, pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako, at isinabit kong muli ang mga susi sa aking leeg. Dahil may isang bagay na hindi naiintindihan ni Marco. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ni Isabela. Ang mga ina, natatalo sa mga laban. Nawawalan tayo ng mga anak. Nawawalan tayo ng mga taon sa ating buhay. Ngunit hindi tayo nawawalan ng dignidad. At nang gabing iyon, mag-isa sa malaking bahay na iyon, napapaligiran ng katahimikan at mga alaala, may naunawaan ako. Minsan, ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay mo ay ang pagpapakawala. Kahit na dinudurog nito ang iyong puso, kahit na pinapatay ka nito, kahit na iniiwan ka nitong mag-isa. Dahil ang mga anak ay hindi pag-aari. Pero ang dignidad ay sa iyo at pinili ko ang sa akin. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng buhay at alaala ay tila naging isang malaking puntod. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin kay Marco. Ang hagdanan kung saan siya nadulas noong 5 taong gulang siya. Ang hardin kung saan niya itinanim ang kanyang unang puno ng mangga. Ang kusina kung saan kami sabay na nagluluto. Ngunit ang kalungkutan ay hindi nagtagal. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, determinasyon. Hindi ako uupo na lang at maghihintay na sirain nila ang lahat ng aking pinahahalagahan. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong kwento. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang inaasahan ko. Isang makapal na sobre mula sa korte. Ang demanda. Demanda para sa paghahati ng ari-arian. Isang hiling para sa sapilitang pagbebenta. Mga argumento tungkol sa aking hindi mahusay na administrasyon at pagkasira ng patrimonya. Binasa namin ito ni Attorney Santos sa aming kusina. Elena, magiging mahaba ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Marahil ay aabutin ng ilang taon at magastos. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay matatag. Mananalo ba tayo? Sa legal na paraan, oo, malinaw ang testamento. Pero sa emosyonal na paraan, malungkot siyang tumingin sa akin. Natalo na tayo. Tama siya. Sa sandaling tumalikod si Marco, talo na kaming 2. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa beranda, nakatingin sa mga bituin. At doon, sa ilalim ng tahimik na langit,
alam ko na ang kailangan kong gawin. Isang bagay na hindi lang po protekta sa lupa, kundi po protekta rin kay Marco mula sa kanyang sarili. Kinaumagahan, tinawagan ko si Atty. Santos. Gusto kong gumawa ng bagong testamento. Sigurado ka ba, Elena? Buo ang aking loob. Pumunta ako sa kanyang opisina. Sa isang matatag na boses, idinikta ko ang aking huling habilin. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat sugnay ay may layunin. Ako si Elena Taylor, simula ko, na byuda ni Ricardo, nasa hustong gulang at nasa buong pag-iisip, ay nagpapahayag ng mga sumusunod. Ang Hacienda Taylor ay mananatili sa ilalim ng aking administrasyon hanggat ako ay nabubuhay. Sa aking pagpanaw, ang buong ari-arian ay mapupunta sa isang family trust na hindi maaaring ibenta, hatiin o baguhin sa loob ng 50 taon. Ang aking anak, si Marco, ay makakatanggap ng 50% ng anumang kita na malilikom mula sa ari-arian. Kung ito ay pauupahan para sa mga kultural, edukasyonal o historical na mga kaganapan. Hindi kailanman para sa pribadong komersyal na layunin. Ang natitirang 50% ay pamamahalaan ng isang pundasyon na magpoprotekta sa mga makasaysayang asyenda sa Pilipinas. Kung susubukan ng aking anak na labanan ang testamentong ito o ibenta ang kanyang bahagi, mawawala ang lahat ng kanyang mga karapatan at ang kanyang porsyento ay mapupunta ng buo sa pundasyon. Ang mga susi ng asyenda ay ibibigay sa direktor ng pundasyon. Ito ang aking huling habilin at ito ay hindi na mababago. Nang matapos ako, matagal akong tinitigan ni Atty. Santos. Elena, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sagot ko, ay walang mananalo sa digmaang ito. Hindi siya, hindi ako. Pero ang lupa ang mananalo. Nilagdaan ko ang mga dokumento. Ipinanotaryo ko. Isinilid sa isang selyadong sobre. At umuwi ako na may kapayapaan sa aking puso sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ito ay hindi isang ganti. Ito ay isang kalasag, isang proteksyon. Kung hindi kayang pahalagahan ng aking anak ang kanyang pamana, kung gayon, sisiguraduhin kong hindi niya ito masisira. Makalipas ang 2 linggo, nalaman ni Marco. Hindi ko alam kung paano. Marahil ay sinabi ni Atty. Santos. Marahil ay tsismis sa bayan. Tumawag siya sa akin hating gabi. Lasing, umiiyak, ang kanyang boses ay basag at puno ng galit. Paano mo nagawa sa akin ito, Ma? Paano mo kinuha ang mana ko? Hindi ko ito kinuha sa iyo, Marco. Mahinahon kong sagot. Pinrotektahan ko ito mula sa iyo. Isa kang makasariling babae, sigaw niya. Hindi, anak ko, sabi ko, at may pumatak na luha sa aking pisngi. Ako ay isang ina na minahal ka ng sobra, para hayaan kang sirain ang itinayo ng iyong ama. Ibinaba niya ang telepono at hindi na siya muling tumawag. Lumipas ang mga buwan. Ang kaso ay mabagal na umuusad. Patuloy akong namuhay sa asyenda. Inaalagaan ang mga rosas. Pinapakain ang mga manok. Pinapanood ang paglubog ng araw. Mag-isa, ngunit payapa. Dahil naunawaan ko ang isang bagay na laging alam ng aking asawa. Ang lupa ay hindi kailangang ipagtanggol ng sigawan. Ipinagtatanggol nito ang sarili sa pamamagitan ng panahon, ng pasensya, ng tahimik na hustisya na tanging kalikasan lang ang nakakaalam kung paano ibigay. At kalingakan na ko lang magkaminta, ang mga susi ay nakasabit pa rin sa aking leeg, hindi na sila mabigat, sila ay mga susi na lang, at ako ay malaya na. Minsan, ang pinakamahusay na ganti ay hindi ang pagganti. Ito ay ang pagprotekta sa iyong minamahal. At pagpapaubaya sa panahon na gawin ang trabaho nito, 2 taon. 2 taon na parang isang mahabang panaginip ang lumipas. Sa loob ng 2 taong iyon, namuhay ako sa asyenda, inaalagaan ng lupa, naghihintay ng walang inaasahan. Ang kaso ay natigil. Ang mga abogado ni Marco ay walang magawa laban sa aking bagong testamento. Ito ay legal, hindi mababago. Perpekto. Binisita ako ni Ate Santos buwan-buwan para sa mga update, palaging pareho. Sinusubukan pa rin nila, pero wala silang kaso.
Tatango ako, magtitimpla ng kape at magpapatuloy sa aking buhay. Natutunan kong yakapin ang katahimikan. Naging kaibigan ko ang kalikasan. Bawat umaga, ang huni ng mga ibon ang aking alarm clock. Bawat gabi, ang mga bituin ang aking kasama. Nahanap ko ang kapayapaan sa pag-iisa. Isang hapon ng Oktubre, dumating si Atider Santos na may ibang itsura. Hindi niya dala ang kanyang briefcase, tanging isang nag-aalalang ekspresyon. Elena, may kailangan kang malaman. Ano yon? Naghiwalay na si Marco at si Isabela. Huminto ang mundo ko sa isang segundo. Kailan? 3 buwan na ang nakalipas. Naging pinal ang diborsyo noong nakaraang linggo. At ang bata? Nakuha ni Isabela ang full custody. Pumunta siya sa Cebu para manirahan kasama ang kanyang pamilya. Si Marco ay may supervised visits na lang tuwing 2 linggo. Dahan-dahan akong napaupo. Hindi ako kayang dalhin ng aking mga binti. Anong nangyari? Bumuntong hininga si Athena Santos. Ang laging nangyayari sa mga babaeng tulad niya. Nang hindi niya nakuha ang gusto niya mula sa iyo, nagsimula siyang maghanap sa iba. Nakakilala siya ng isang hotel magnate. Mayaman. Mas matanda. Walang pamilya. Nahuli sila ni Marco sa mismong apartment na kanilang tinitirhan. Naramdaman ko ang isang halo ng sakit at lungkot na napakalalim. Kamusta siya? Tanong ko. Masama, Elena. Sobrang sama. Nawala sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang trabaho, lahat. Ang kanyang trabaho? Nag-resign siya o sinipa. Hindi ako sigurado. Ngunit nakatira siya ngayon sa isang murang motel malapit sa lungsod. Mag-isa, sobrang umiinom, sabi nila. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha nang hindi ko mapigilan. At bakit hindi niya ako hinanap? Pride? Hiya? Marahil pareho. Umalis si Athena Santos. Naiwan ako sa kusina na may malamig na kape at isang basag na puso. Ang anak ko, wasak. Mag-isa. Naliligaw. At wala akong magawa. Dahil siya mismo ang gumawa ng impyernong iyon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Iyon ang presyo ng kanyang mga pagpili. Iyon ang singil ng karma. Makalipas ang 3 linggo, habang namimili ako sa bayan, nakita ko siya. Si Isabela. Nasa isang magarbong restaurant siya, nakaupo sa patio kasama ang isang lalaking nakasuit. May kulay abong buhok at mamahaling relo. Isang ngiti ng isang pating. Tumatawa siya, nakikipaglandian, nagniningning na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang aking anak. Na para bang ang sanggol na sinasabi niyang dahilan para kunin ang asyenda sa akin ay hindi man lang umiral. Nakita niya ako. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang segundo, ang kanyang ngiti ay nag-alinlangan. Ngunit mabilis niya itong ibinalik. Kumaway pa siya sa akin na para bang magkaibigan kami. Hindi ako kumaway pabalik. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Dahil may naunawaan ako sa sandaling iyon. Hindi kailanman minahal ni Isabela si Marco. Hindi niya kailanman minahal ang sanggol. Minahal lang niya kung ano ang maibibigay nila sa kanya. At nang matuyo ang bukal na iyon, naghanap siya ng iba. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa beranda, inisip ko ang lahat ng nangyari. Naisip ko ang kasal, ang sigawan, ang mga banta, ang mga abogado, ang huling pagkakataong nakita ko ang aking anak. At napagtanto ko na hindi ako nanalo sa digmaang ito. Pero hindi rin si Isabela. Dahil nakuha niya ang pera. Oo. Nakuha niya ang isang bagong lalaki. Oo. Pero may nawala sa kanya na hindi na niya maibabalik. Kapayapaan. Dahil ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman nakukontento. Palagi silang nangangailangan ng higit pa. Palagi silang naghahanap ng susunod na oportunidad, susunod na lalaki, susunod na kasunduan. At balang araw kapag siya ay matanda na at mag-isa, maiintindihan niya na hindi nabibili ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang aking anak, binayaran din niya ang kanyang presyo. Nawala sa kanya ang kanyang pamilya, ang kanyang dignidad, ang kanyang kinabukasan. Pero kahit papaano, may panahon pa siya para matuto, para magbago, para bumalik. Kung pipiliin niya, 1 buwan pa ang lumipas. Disyembre na. Ang hangin ay nagsisimula ng lumamig, hudyat ng nalalapit na Pasko. Ang panahon ng pamilya.
ang panahon ng kapatawaran. Ngunit para sa akin, isa na namang Pasko ng kalungkutan ang paparating. Isang umaga, 6:00, habang ang araw ay nagsisimula palang sumilip, may kumatok sa aking pinto. Isang mahinang katok. Nag-atubili akong buksan. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Pero muling kumatok. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Sumilip ako sa bintana. At doon, nakita ko ang isang figura na halos hindi ko na makilala. Payat. May magulong balbas. Pula ang mga mata. Kusot ang damit. Pero siya iyon, ang anak ko. Binuksan ko ang pinto. Si Marco. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang hiya. Ang bigat ng 2 taon na pagkakasala. Ma, sabi niya, at ang kanyang boses ay nabasag. Ang isang salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng hindi niya masabi. Patawad po. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi na kailangan. Ibinuka ko ang aking mga braso. Lumapit siya. At niyakap ko siya. At doon, sa aking mga bisig, humagulgol siya. Umiyak siya tulad noong bata pa siya at nahulog mula sa kanyang bisikleta. Umiyak siya para sa lahat ng nawala sa kanya, para sa lahat ng kanyang sinira, para sa lahat ng hindi na niya maibabalik. At hinawakan ko siya. Dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Hindi kami nagbilang ng mga pagkakamali. Nagbibigay kami ng kanlungan. Hindi kami nagsalita ng umagang yon. Umupo lang kami sa kusina. Uminom kami ng kape. Pinanood namin ang pagsikat ng araw sa bintana. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na awkward. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagtanggap. Ang mga susi, sa inyo pa rin, ma, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina. Palagi namang sa inyo ang mga iyon. Alam ko, anak. Alam ko. Naging tanga po ako. Naging isang gago. Siya, kinumbinsi niya ako na kayo ang problema. Huminga siya ng malalim. At naniwala ako sa kanya. Alam ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Paano po ninyo nalaman? Paano ninyo nalaman na ganun siya? Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa aking leeg. Tinuruan ako ng iyong ama na kilalanin kung sino ang nagmamahal sa lupa at kung sino ang nagmamahal lang sa kung ano ang makukuha mula dito. Tumango si Marco. Patuloy pa ring tumutulo ang kanyang mga luha. Nawala na po ang lahat sa akin, ma. Ang anak ko, ang kasal ko, ang trabaho ko, ang dignidad ko. Hindi lahat, sabi ko, hinahawakan ang kanyang kamay. Nandito pa rin ako at may panahon ka pa para bumuo ng isang bagay na bago, isang bagay na totoo. Hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko noong namatay ang iyong ama, sabi ko. Pero kinaya ko at kakayanin mo rin. Nanatili siya sa asyenda ng araw na yon at kinabukasan. At sa susunod pa, hindi namin pinag-usapan ang kaso. Hindi namin pinag-usapan si Isabela. Hindi namin pinag-usapan ang mga susi. Nagtrabaho lang kami ng magkasama tulad ng dati. Inayos namin ang mga bakod. Pinakain namin ang mga hayop. Pinanood namin ang paglubog ng araw. At dahan-dahan, ang aking anak ay nagsimulang bumalik. Hindi ang lalaking nagpakasal kay Isabela, kundi ang batang minsang nangako na aalagaan ang lupang ito. Palaging naniningil ang buhay sa mga utang nito. Si Isabela ay sisingilin ng kalungkutan ng pamumuhay na walang ugat, walang kasaysayan, walang tunay na pag-ibig. Si Marco ay sinisingil ng sakit at pagkawala, ngunit binigyan din siya nito ng pagkakataong matuto. At ako, sinisingil ako ng mga tao ng katahimikan at luha, ngunit binayaran ako ng dignidad. At iyon, sa huli, ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Palaging nakakahanap ng paraan ang buhay para ilagay ang lahat sa kanilang tamang lugar. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula noong umagang iyon nang kumatok si Marco sa aking pinto, humihingi ng tawad at kanlungan. Ang 5 taon na iyon ay isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay ng paghilom, ng pagpapatawad, at ng dahan-dahang pagbuo muli ng mga nasira. Ngayon,
Ako ay 67 taong gulang na. Ang aking anak ay 38 taong gulang na. At ang aking apo, ang aking pinakamamahal na apo, na sa wakas ay nakilala ko 6 na buwan matapos bumalik si Marco, ay 9 at kalahating taong gulang na ngayon. Ang pangalan niya ay Ricardo, isinunod sa kanyang lolo. Ricky ang tawag namin sa kanya. Hindi siya nakatira sa akin. Nakatira siya kay Isabela sa Cebu. Pero bawat buwan, kapag sinusundo siya ni Marco para sa kanyang mga pagbisita, dito niya siya dinadala, sa asyenda. At sa tuwing nakikita ko ang batang iyon na tumatakbo sa mga parehong damuhan kung saan tumakbo ang kanyang ama, sa tuwing umaakyat siya sa mga parehong puno ng mangga, sa tuwing nauupo siya kasama ko sa beranda para uminom ng mainit na tsokolate, nauunawaan ko kung bakit sulit ang lahat ng paglaban. Bawat tawa niya ay musika sa aking pandinig. Bawat yakap niya ay nagpapagaling sa mga sugat na hindi ko alam na naroon pa pala. Si Marco naman, nakatira na siya ngayon sa bayan. Nagtatrabaho siya sa isang talyer. Simple lang ang kanyang buhay, maliit lang ang kanyang apartment, pero siya ay matino. Nagpapatuloy siya sa therapy, at unti-unti, natututunan niyang maging ang lalaking nais ng kanyang ama na siya'y maging. Ang dating arogansya sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kapakumbabaan. Ang dating pagkainip ay napalitan na ng pasensya. Tuwing katapusan ng linggo, umuuwi siya rito sa asyenda. Hindi na para kunin kung ano ang sa tingin niya ay sa kanya, kundi para magbigay. Tinutulungan niya ako sa pag-aayos ng mga bakod. Siya na ang nag-aalaga sa mga kalabaw. Magkasama naming pinapanood ang paglubog ng araw, tulad noong dati, pero ngayon mayroon ng bagong pag-unawa sa pagitan namin. Ang kaso, natapos na 3 taon na ang nakalipas. Ipinawalang bisa ito ng mga abogado ni Marco noong siya'y bumalik. At tinulungan ako ni Ate Sunor Santos na baguhin ang aking testamento sa huling pagkakataon. Nang mamatay ako, ang asyenda ay mapupunta ng buo kay Marco. Walang mga trust, walang mga pundasyon. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang patunayan sa loob ng 10 magkakasunod na taon na kaya niyang alagaan ito nang hindi ito ibinebenta. Na nauunawaan niya ang halaga nito na higit pa sa pera. Kung siya'y mabigo, ang lahat ay mapupunta kay Ricky kapag siya ay tumuntong ng 25 taong gulang. Sa tingin niyo po ba, Ma, kakayanin ko? Tanong sa akin ni Marco noong nilagdaan namin ang mga bagong dokumento. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting takot. Hindi ko alam, anak, sagot ko, hinahawakan ang kanyang kamay. Pero gusto kong bigyan ka ng pagkakataong subukan. Si Isabela, nag-asawa siyang muli noong nakaraang taon. Sa hotel magnate na yon, nakatira sila sa isang modernong mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Naglalakbay sila sa buong mundo. Nagpo-post sila ng mga perpektong litrato sa social media. Minsan, nakikita ko ang mga litratong iyon at naiisip ko, masaya kaya siya? Sa tingin ko hindi. Dahil natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng mas marami. Nagmumula ito sa pangangailangan ng mas kaunti. At siya, palagi siyang mangangailangan ng mas marami pa. Nakita ko siyang muli, 2 taon na ang nakalipas nang ihatid niya si Ricky para sa bakasyon. Bumaba siya mula sa kanyang imported na kotse, suot ang mga damit na pang-designer at may madilim na salamin sa mata. Mukha siyang perpekto, gaya ng dati. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang salamin para kausapin ako, may nakita ako sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita dati. Kawalan. Isang malalim na kawalan. Elena, sabi niya, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda pa rin ang asyenda. Nandito ka pa rin. Nandito pa rin ako, sagot ko. Siguro tahimik dito, mag-isa, walang mga alalahanin. Tahimik nga, sabi ko, dahil narito ako kung saan ako nararapat. May kung ano sa tono ko na nagpakurap sa kanya. Ako rin, narito kung saan ako nararapat, mabilis niyang sabi. Masaya kami ng asawa ko, matagumpay. Kabubukas lang namin ang aming pangatlong hotel. Masaya akong marinig iyan. Isang awkward na katahimikan. Maya-maya, tumakbo si Ricky papalapit sa akin, sumisigaw,
Lola, na may purong kagalakan na tanging mga bata lang ang mayroon. Niyakap ko siya, binuhat ko, inikot-ikot. Nang ibaba ko siya, nakita kong nakatingin sa amin si Isabela na may kakaibang ekspresyon, halos parang inggit. Alagaan mo siyang mabuti, sabi niya habang sumasakay sa kanyang kotse. Babalik ako pagkatapos ng 2 linggo. Umalis siya nang hindi nagpapaalam kay Ricky, nang hindi yumayakap, nang hindi nagsasabing mahal niya ito. Dahil ang ilang mga tao ay hindi kailanman natututo na ang pag-ibig ay hindi binibili. Itinayo ito. Gamit ang oras, ang presensya, ang sakripisyo, ang aking anak. Unti-unti niya itong natututunan. Sa isang masakit na paraan. Ngunit natututunan niya ito. 1 buwan na ang nakalipas habang magkasama kaming nag-aayos sa hardin. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ma, sabi niya, habang nag-aalis ng mga damo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ipinagkatiwala sa inyo ni Papa ang mga susi. Hindi para kontrolin ako, kundi para protektahan ako mula sa sarili ko. Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit pa rin sa aking leeg. Ang iyong ama, palaging mas matalino kaysa sa akin. Umiling siya. Hindi po, Ma. Magkasama kayong naging matalino. At ako ang naging tanga na matagal bago makaunawa. Niyakap ko siya, ang aking anak, ang aking lalaki. Hindi pa huli ang lahat para matuto, mahal ko. Ngayon, habang isinusulat ko ito sa aking isipan, nakaupo sa parehong beranda kung saan ko ginugol ang kalahati ng aking buhay. Nakikita ko si Ricky na nakikipaglaro sa mga manok. Nakikita ko si Marco na inaayos ang bakod sa may kulungan. Nakikita ko ang mga punong itinanim ng aking lolo. Nakikita ko ang mga pader na bato na itinayo ng aking lolo sa tuhod. At nauunawaan ko ang isang bagay na inabot ng 67 taon para lubos kong maunawaan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang ating minamahal kahit na ang kapalit nito ay lahat. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan lalaban at kung kailan bibitaw. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi. Nagbibigay ito, ngunit nagtatakda rin ito ng mga hangganan. Minsan na akong tinawag na makasarili, matigas ang ulo. Isang matandang babae na kumakapit sa nakaraan. Marahil ay may katotohanan sa ilan sa mga iyon, ngunit nagkamali rin sila sa pinakamahalagang bagay. Hindi ako kumakapit sa nakaraan. Pinoprotektahan ko ang hinaharap, ang kinabukasan ng batang iyon na ngayon ay malayang tumatakbo sa lupang ito. Ang kinabukasan ng aking anak na natututong maging isang tunay na lalaki. Ang kinabukasan ng lahat ng henerasyon na darating pagkatapos ko. Ang mga susi na nakasabit sa aking leeg ay hindi na lang basta metal at kalawang. Sila ay kasaysayan. Sila ay paninindigan. Sila ay patunay na ang isang babaeng mag-isa na walang ibang sandata kundi ang kanyang dignidad ay kayang ipagtanggol ang isang buong mundo. Nakuha ni Isabela ang kanyang mayamang negosyante, ang kanyang mansyon, ang kanyang perpektong buhay sa litrato. Ngunit mayroon ako ng isang bagay na hindi niya kailanman makukuha. Kapayapaan. Ang kapayapaan ng pagkaalam na ginawa ko ang tama, na hindi ako nagbenta, na hindi ko ipinagkanulo ang mga nauna sa akin o ang mga darating pa. At ang kapayapaan na iyon ay walang katumbas na presyo. Kung ang aking kwento ay nakatulong sa kahit isang ina, kahit isang babae, nabuksan ang kanyang mga mata, magtakda ng mga hangganan at ipagtanggol kung ano ang sa kanya. Kahit sino pa ang magsabi sa kanya na mali siya, kung gayon, lahat ay naging sulit. Ang sigawan, ang mga luha, ang mga taon ng kalungkutan, lahat. Dahil sa huli, palaging nakakahanap ng paraan ng buhay para magbigay ng hustisya. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng panahon, ng katotohanan, ng mga natural na kahihinatnan na dumarating kapag hindi natin inaasahan. Natutunan ni Isabela na hindi nabibili ng pera ang pag-ibig. Natutunan ni Marco na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mana. At ako, natutunan ko na ang pagpapakawala sa isang taong mahal mo ay hindi nangangahulugang pagtigil sa pagmamahal sa kanila.
Nangangahulugan ito ng pagmamahal sa kanila ng sapat para hayaan silang madapa, para sila ay matuto, para sila ay lumago, kahit na dinudurog ka nito. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ay 67 taong gulang. At ito ang kwento kung paano ko nawala ang aking anak. Para mailigtas kaming dalawa. Ang mga susi ay nasa akin pa rin at mananatili sila rito hanggang sa dumating ang tamang sandali. Dahil ngayon, alam ko na ang isang bagay na hindi ko alam 5 taon na ang nakalipas. Ang tamang sandali ay hindi kapag ako ang nagpasya. Ito ay kapag ang aking anak ay handa nang tumanggap sa mga ito. At sa araw na iyon, ako'y magpapahinga ng payapa. Alam na ang lupang nakakita sa aking pagsilang, sa aking pag-iyak, sa aking paninindigan, ay mapupunta sa mga tamang kamay. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, ibahagi ninyo ito sa isang taong mahal ninyo. Minsan, ang isang kwentong tulad nito ay maaaring magbago ng isang buong araw. Pagpalain po kayo ng Diyos. At hanggang sa muli.